Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang mga balita sa Super Balita sa 909 numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Nalusaw na ang unang binabantayan na low pressure area ng Pag-asa sa may lalawigan ng Quezon. Subalit may panibago na naman na namataan sa low pressure area o LPA na nasa silangan ng Southern Mindanao. Nasa 540 kilometers. Samantala, Easterlies naman ang nakaapekto sa Luzon at Visayas. Bantay Panahon! Ang Eastern Samar at Southern Leyte ay makakaranas na maulap na papawirin na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil ho sa trap ng LPA. Ang nalalabing bahagi ng Visayas, Occidental, Mindoro at Palawan, kasamang Isla ng Kalayaan ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa Easterlies. Ang buong Visayas, Palawan, kasamang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa Ilagan Silangan hanggang Timog Silangan na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon ng karagatan. Bantay Panahon! At sa iba pang balita, Super Radio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Kagawaran ng Edukasyon inilabas na ang DepEd Order Number 26 Series of 2025 o Guidelines on the Payment sa Overtime Services ng mga guro. Super Radio Local News. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan, si Super Will Marabreya. Sa detalye ng balita, pasok! Nagalabas sa Department of Education o DepEd DepEd Order Number 26 sa Series of 2025 o ang guidelines sa payment ng overtime services ng mga guro. Ayon sa bagong pulisiya, ang isang public school teacher na nakatapos ng regular na 6 na oras ng pagtuturo ay maaaring mag-render ng overtime. Dilinaw din sa pamantayan na ang overtime ay dapat kaugnay lamang sa gawaing may kinalaman sa pagtuturo sa loob ng paaralan. Makatatanggap ng bayad ng mga guro ng 125% ng kanilang hourly rate para sa overtime sa regular na araw ng trabaho at 150% naman kung magtatrabaho sila tuwing weekend, holiday o special non-working day. Dagdag pa ng DepEd sa weekdays magkakaroon ng monetary compensation kapag 2 oras pataas ang overtime. Kapag mas mababa sa 2 oras, i-convert ito sa vacation service credits, habang sa weekend, holidays at special non-working days hanggang 4 na oras ang babayaran. At anumang sobra ay i-convert din sa VSC. Sakop ng pulisya ang lahat ng mga full-time teachers sa DepEd kasama ang nasa Alternative Learning System o ALSA, maging sila man ay permanent, substitute o provisional. Paalala rin na dapat naka-aproba ang overtime ng school head o authorized officials at gagawin lamang kung talagang kinakailangan. Ako, si Wilmar Abreu ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:51 po ng umaga. Resolusyon ng Sangguniang Panlungsod ng Puerto Princesa na humihiling na maglagay ng permanenteng public assistance desk ang City Social Welfare and Development Office sa bahagi ng Legislative Building. Abay, permado na raw ho ni Mayor Lucilo Bayron. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan, Super Rod Evangelista. Pasok! Permanente nang maglalagay ng isang public assistance desk ang City Social Welfare
and Development Office or CSWDO sa bahagi ng Sangguniang Panlungsod Building na magsisilbing immediate point of contact para sa mga humingi ng tulong sa mga konsyal at sa tanggapan ng Vice Alcalde. Ito'y makarang lagdaan ni Mayor Sinuberon ang Resolution Number 76-2025 ng Sangguniang Panlungsod ng Puerto Princesa na humihimok sa Office of the Social Welfare and Development Officer na maglagay at mag-maintain ng Public Assistance Desk sa Legislative Building ng lungsod para sa madali ang pagtugon sa mga social welfare concerns ng mga mamamayan ng syudad. Malimit daw kasing nagtutungo sa mga tanggapan ng mga konsyal at sa Vice Mayor's Office ng ilang residente ng lungsod na humingi ng financial assistance ng mandato ng CSWDO. Karamihan naman kasi sa mga humingi ng tulong pinansyal ay walang alam sa proseso na pinatutupad ng CSWDO para makapag-avail ng financial assistance kung kaya sa mga konsyal lumalapit. Gayong wala umanong pondo mga ito para dito. Sa pamagitan ng naturang hakbang ay agad daw na makagagayan ng may tatalagang staff ng CSWDO sa Public Assistance Desk ang mga residente ng lungsod na mga ngailangan ng tulong. Ako, si Rod Evangelista ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:53 na hunang umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala mga kaibigan, anin ang palay sa rehiyon ng Mimaropa nakapagtala ng pagtaas ngayong taon. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan na Super Wilmar Abreya. Sa detalye ng balita, pasok! Alas 5:53, balikan natin si Super Wilmar Abreya para po sa kanyang balita. Super Wilmar, pasok! Tumaas sa volume production ng palay sa rehiyon ng Mimaropa nitong ikalawang bahagi ng taong 2025. Sa datos mula sa PSA Mimaropa, nakapagtala ng 24.6% na pagtaas ng volume production, katumbas ng 47,677 na metriko toneladang pagtaas. Naitaas ang volume production sa 241,474 metric tons itong 2025. Mas mataas yan sa 193,796 noong ikalawang kwarter ng taong 2024. Malaking bilang ng produksyon ay mula sa irrigated palay na mayroong 87.6%, habang ang rain-fed palay ay nakapagdala ng 12.4%. Ako, si Wilmar Abreya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:54 po ng umaga. Pamahalang bayan ng El Nido, Palawan, naglabas ng pahayag kaugnay sa mga hakbang ng local government unit sa problema sa kalidad ng tubig sa munisipyo. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan na Super John Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Binigyan din ng pamahalang bayan ng El Nido na ginagawa nito ang lahat ng hakbang para sa rehabilitasyon at pagresolba ng problema sa kalidad ng tubig. Ito bilang tugon sa pahayag ng Department of Environment and Natural Resources sa Senado na marami pa rin kabahayan at establishmento ang hindi konektado sa sewage treatment plant. Batay sa inilabas na opisyal na pahayag ng nasabing lokal na pamahalaan, bagamat aminado ang LGU sa nasabing puna, aktibo mo na itong naghihikayat sa mga kabahayan at establishmento na magpakonekta kasabay ng ibinibigay na palugit na 30 araw mula taong 2022 hanggang 2025. Nagkaroon din ng depekto sa STP, kabilang ang tagas, problema sa koneksyon at pagkaantala ng konstruksyon. Bagaman nga kung owned ng pamahalaan palalawigan at ng LGU El Nido ang naturang planta, ang pangangasiwa nito kabilang ang pagtatalaga ng tauhan ay nasa kamay ng TGP.
Patuloy rin naman ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa DENR, Department of Tourism, Department of Health at Department of Interior Local Government upang matiyak na tugma sa health standard ang operasyon at bilang suporta sa rehabilitasyon. Talawas naman sa pahayag ni DENR Secretary Rafael Tilla sa pagdinig sa Senate Committee on Environment at Natural Resources and Climate Change na ang solid waste management disposal ay malapit lamang sa pinagkukunan ng malinis na tubig. Nilinaw ng LGU na ang main water system ng munisipyo na ang Bulalaka Water System ay matatagpuan sa Sitio Calampinay, Barangay Pasadena na may 10 kilometrong layo mula sa landfill sa Sitio Pasto, Barangay Villa Libertad. Bukod dito ang 300 milyong piso naman mula sa DOT Tiesa na hiniling ng Sangguniang Bayan ay hindi pa natatanggap. Nilinaw ng LGU na istrikto ang pagpapatupad sa pag-issue ng building permit para sa mga establishmento. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:57 ng umaga, balikan po natin si Super June Vicer Bantaculo. Driver na nakainom ng alak at nagmotor na walang helmet, hindi raw sakop ng zero balance billing kung masangkot sa banggaan ayon po sa Department of Health. Super Radio Local News. Sabi ho natin ang detalye ng balitang yan na Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Ipinaalala ng Department of Health na hindi saklaw ng zero balance billing sa mga ospital ang mga nagmamaneho ng nakainom ng alak at walang helmet kung masangkot ang mga ito sa isang banggaan. Ayon mismo ito kay DOH Secretary Ted Herbosa kung saan libo-libo munong naitala at malaking porsyento ng road traffic injuries ang kinasasangkutan ng mga driver na nakainom ng alak at walang suot na safety gears gaya ng helmet o seatbelt. Pahayag ng DOH, sasagutin ng DOH ang bill ng mga biktima ng road crash at walang babayaran sa kahit anong medical procedure, opera, gamot, laboratorio at iba pang gastos sa ospital kung ang pasyente ay nasa basic accommodation. Pero pinag-aaralan pa ng ahensya ang paglabas ng pulisiya na hindi sakop ng zero balance billing ng pasyente kung ito ay sangkot sa drunk driving o traffic violation sa kalsada gaya ng hindi pagsusuot ng helmet. Ito man ay kailangan may pananagutan ang driver o motorista na nasangkot sa aksidente dahil sa hindi pagsunod sa batas trapiko. Inilalaan muna ng kagawaran ang zero balance billing sa mga pasyenteng walang nilabag na batas. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:59 ho ng umaga. 2 araw na budget planning para sa fiscal year 2026 na lokal na pamahalaan ng Roxas, Palawan naging maayos. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan na Super Rod Evangelista. Sa detalye ng balita, pasok! Naging maayos at ganap na tagumpay ang isinagawang 2 araw na budget planning para sa fiscal year 2026 na ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Roxas, Palawan. Sa pamamagitan daw nito nagkaroon ng pagkakataon ng mga department head na may presenta at may paliwanag ang kanilang budget proposal na nakatuon sa operasyon, programa at mga proyektong magsusulong ng maayos na serbisyo para sa mga mamamayan ng Roxas. Ilan sa mga natalakay ang pagbili ng mga rescue vehicle at karagdagang kagamitan para sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO na magsisibli raw suporta sa mabilis na pagtugon sa panahon ng sakuna at kalamidad. Binigyang daan din sa budget planning ang pagpapatibay ng mga inisyatibo ng gabay dagat at gabay gubat para sa mas organisadong pagpapatupad ng mga environmental programs. Kasama rin inilatag ang mahalagang programa sa sektor ng turismo na umano'y nakikitang susi sa pag-angat ng lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapunlad ng mga tourism sites at pagpapalakas ng promosyon upang makilala ang Roxas bilang isang destinasyon na mayaman sa kalikasan at kultura. Sa edukasyon at kalusugan naman ay nakapaloob ang mga panukala para sa mga karagdagang kagamitan at pasilidad ng mga paaralan, pagpapatibay ng mga programang makapagpapataas ng kalidad ng edukasyon. Ganon din ang pagbili ng mga medical supplies, modernisasyon ng ilang pasilidad at pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan na mas accessible maging sa mga liblib na barangay. Samantala, pinagtuunan din ng pansin ang mga proyektong pag-infrastruktura
Kabilang dito ang programa ng Municipal Social Welfare and Development para sa mga kabataan at ang pagpapatayo ng isang bahay tuluyan na panukala ni Mayor Penis Bando, ang pagsasayos ng Rojas Public Market at ang pagpapaganda ng Rojas People's Park. Ako, si Rod Evangelista ng GMA Super Radio Palawan, dapat